Chapter 31. Hindi ko maiwasan na magtaka kung saan na naman ako dadalhin ni Dominic ngayon. Sinabi lang nito kanina na may pupuntahan daw kami pero hindi naman ito nabanggit kung saan. Pwede ba akong magtanong? Basag ko sa katahimikan na namagitan sa aming dalawa. Sinulyapan ako nito bago tumango. Bakit ang bait ng pakikitungo mo sa akin? I mean, ikaw ang bumili kay Trixie noon di ba? Kabaliktaran ang mga kwento niya tungkol sa ginawa mo sa kanya noon kumpara sa ipinapakita mong pag-uugali sa akin ngayon. Noon, halos ipapatay mo siya, ngayon naman alagang-alaga mo ako. Why? Pareho lang naman kaming babae ah. At mahilig ka daw sa mga babae. Lakas loob kong tanong sa kanya. Napansin ko ang kaagad na pagkunot ng noo nito kaya bigla akong kinabahan. Baka magalit ito sa akin at basta na lang ako itulak palabas ng kotse. Gayunpaman, pinilit kong huwag magpahalata. Ayaw kong isipin niya na natatakot ako sa kanya. Narinig ko pa ang malalim nitong agbuntong hininga bago sumagot. Because you are different from her. Iba ka, iba si Trixie. Si Trixie, para sa akin ang siyang bagay, binili ko siya nigmahal at dapat lang napakanabangan ko, sagot nito. Hindi ko maiwasang napatitig sa kanya. Bagay, ang sama mo naman pala kung ganoon. Hindi siya gamit para ay troto mong ganyan. May buhay din siya at dapat mo din siyang igalang, sagot ko, napansin ko ang lalong pagseryoso na mukha nito. Tumitig sa kawalan bago sumagot. Alam mo ba na kinunan ko din siya ng sample noon? Akala ko, siya na ang hinahanap ko pero bigo ako, sagot nito. Sino ba talaga ang hinahanap mo? Pati ako kinunan mo din ng sample di ba? Gaano ka nakakasigurado na ako na ang hinahanap mo? Naguguluhan kong sagot. Mataman muna ako nitong tinitigan bago muling nagsalita. May mga bagay na meron nyo na wala kay Trixie. Kaya alam kong ikaw na ang matagal na naming hinahanap. Very oso nitong wika at muling itinuon ang tingin sa harap ng sasakyan. Lalo tuloy akong kinain ng curiosity, paano kung mabaigo ka na naman? Paano kung hindi pala ako ang hinahap mo? Gagawin mo din ba sa akin ang ginawa mo noon kay Trixie? Kinakabahan kong sagot. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago sumagot. No, hindi mangyayari iyon. Sigurado na ako kahit na hindi pa lumalabas ang result, malakas ang kutob ko na iko na ang matagal na naming hinahanap. Sagot nito, hindi ko maiwasang mamangha sa sinabi nito. Maang akong napatitig sa kanya. Alam kong masama ang tingin mo sa akin. Hindi ko naman ikakaila iyon dahil iyon naman talaga ang totoo, sagot nito. So, totoo nga ang naririnig ko tungkol sa iyo or sa pamilya mo na masama kayong tao. Na wala kayong pakialam sa nararamdaman ng kapwa nyo. Mali kong tanong. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin ito ngayon kay Dominic. Malakas ang kutob ko na hindi naman ako nito sasaktan dahil hindi naman siya umaanggaw sa mga tanong ko sa kanya gayon. Yes, lahat ng kasamaan nasa pamilya na namin. No choice ka kundi tanggapin lahat ng iyon, sagot nito. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bakit napaka-weird mo? Tanong ko, may kakaiba kasi sa sinabi natin gayon na hindi ko maintindihan. Weird? I don't think so. Tipid nitong sagot at muling itinutok ang paningin sa harap. Hindi na din ako umimik pa, pakiramdam ko inuubos lang ni Dominic ang energy ko. Wala naman kasi akong nakukuhang matinong sagot mula sa kanya. Itinun ko na lang ang buong atensyon ko sa dinadaanan namin. Nagulat pa akong mapansin ko na papasok ang sasakyan namin patungo sa mall na pinapasyalan palagi namin noon. Teka lang, ano ang gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Hindi ito umimik hanggang sa huminto ang cutscene na sinasakyan namin sa mismong tapat ng entrance. Kaagad na may nagbukas na pinto sa gawi ko kaya naman wala akong choice kundi bumaba na. Pag-aari ng mga De La Fonant ang mall na ito. Dinala talaga kita dito para hindi ka maboard sa bahay, sagot nito at nagsimula ng humakbang papasok sa loob ng mall. Kaagad naman akong humabol sa kanya. Wala ako sa mood na mamasyal ngayon, tsaka alam mo naman na naglayas ako diba? Paborito ng mga Sebastian pasyalan ang mall na ito at natatakot ako na baka nandito sila at makasalubong nila ako, sagot ko sa kanya. Huminto ito sa paglalakad at hinarap ako. So, nasa tamang edad ka na para magdesisyon sa kung ano ang gusto mo, diba? Sagot nito at may kinuha sa lubong bulsa ng kanyang suit. Inabot sa akin kaya nagtataka akong tinitigan iyon. Gamitin mo ito.
Password, birthday mo, pwede mong bilhin lahat ng gusto magamit ang card na ito. May aasikasuhin lang ako sa opisina at babalikan kaagad kita. Wika nito sa akin at mabilis na tumalikod. Kaagad naman sumunod sa kanya ang kanyang mga kasamang bodyguards. Weird talaga ang taong iyon. Imagine talagang iniwanan pa ako ng debit card. Saan naman kaya ako pupunta? Hindi naman ako mahilig mag-shopping at hindi niya ba alam na nakakalungkot mag-ikot sa mall na walang kasama. Nasundan ko na lang ito ng tingin hangang sa makasakay ito sa elevator. Wala sa sariling iginala ko ang tingin ko sa paligid. Jesus, kung alam ko lang na defo niya ako dadalhin sa mall, hindi na sana ako sumama sa kanya. Nag-ikot na lang sana ako sa palasyo na pinagdalhan niya sa akin. Mas maganda pa doon, tahimik at makakapagmuni-muni ako, dahil wala naman akong gustong gawin dito sa mall. Nagpasya na lang akong pumunta sa favorite naming restaurant. Doon na lang siguro muna ako magklipos ng oras habang hinihintay kong balikan ako ni Dominic. Maaga pa at malabong mapadpad ang mga taong iniiwasan ko dito sa mall. Kabisado ko ang oras nigpasyal nila Mama Ashley. Hindi sila umaalis ng bahay ng mga ganitong oras. Good morning ma'am. Kaagad na bati sa akin ng staff ng restaurant. Nginitian ko muna ito bago ako nagsalita. Good for one person lang po kuya. Sagot ko. Kaagad naman akong iginiyan ito papunta sa isang pandalawang mesa. Kaagad naman akong naupo at umorder pwede kong kainin habang nagpapalipas ng oras. Of course, hindi ko nakalimutan ang favorite cake ko. Ang palagi kong ino-order noon tuwing kumakain kami sa lugar na ito. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot, miss ko na silang lahat. Tama nga siguro ang sinabi ng iba dyan, nasa huli talaga ang pagsisisi, kung hindi sana ako nagpadalos-dalos ng gabing iyon wala sanang dahilan para umalis ako sa poder ng mga Sebastian. Hano naman ngayon kung hindi nila ako anak. Hindi naman sila nagkulang sa akin na iparamdam ang tunay na pagmamahal na parang isang tunay na pamilya. Hindi ko na namalayan pa ang pagtulong aking mga mata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako malulungkot nga nito. Miss ko na silang lahat, kaya lang sa mga nangyari, wala na yata akong mukha na may haharap sa kanila. Dapat talaga hindi ko na inalok ang sarili ko kay Kuya Charles ng gabing iyon dapat hindi ako nagpadalos-dalos at itinago ko na lang sa puso ko ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. France. Tahimik akong lumuluha na marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Kaagad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata bago dahan-dahan na lumingon. Nagulat pa ako nang makita ko ang parating na si Trixie. Naka-school uniform pa ito at nagmamadaling naglakad palapit sa akin. France, ikaw nga, ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit bigla ka na lang umalis kagabi? Narinig kong tanong nito sa bayupaw sa tapat ko. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya bago sumagot. I am sorry, hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. Sagot ko at hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Puno ng pagtataka na tumitig naman ito sa akin. Nahihiyaman sa presensya ni Trixie, wala na akong nagawa pa kundi pakiharapan ito ng maayos. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang nito kaya dapat lang nakausapin ko siya ng maayos ngayon. Sino ang sinamahan mo? Alam mo bang tinangkakang habulin ni Kuya kagabi? Alam mo bang napahiya si Ate Micaela dahil sa ginawa mo? Wika ni Trixie, kita ko sa mukha nito ang pagkadismaya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa sinabi nito ngayon lang, sorry. Sagot ko dahil sa kawalan na masabi mataman akong tinitigan ni Trixie bago ito muling nagsalita, hindi mo na kailangan pang iskreto sa akin kung ano ba talaga ang dahilan mo. Kung bakit ka biglang naglayas. Alam ko kung ano ang namagitan sa inyong dalawa ni Kuya maya-maya, wika nito sa akin. Nagulat naman ako. Kinakabahan akong tumitig sa kanya kung ganoon alam niya na. Paanong nangyari iyon? Kahit na gaano pa kahirap ng nararamdaman ng puso ko, pilit kong itinatago iyon sa kanila. Pilit akong kumikilos ng normal sa harap nila kung alam na ni Trixie, mukhang alam na din siguro nila Mama Ashley at Papa Ryder. Sa isiping iyon hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding hiya. Anong sabi mo? Tanong ko. Huwag ka nang magkaila pa, France, alam ko kung ano ang ginawa mo noong gabi pagkatapos ng 18th birthday party natin, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. At alam ko din ang dahilan kung bakit kanila na't kinaumagahan. Bakit nagawa mo iyon? Bakit nagawa niyong dalawa ni Kuya iyon?
Seryoso nitong tanong, hindi ko na napigilan pa ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Alam kong wala nang dahilan pa para magkaila ako kay Trixie ngayon. Alam mo bang dahil sa ginawa niyo walang ibang higit na masasaktan kundi si Mama? Hindi ko maintindihan bakit ka pumatol kay Kuya. Bakit? Bakas ang pagkadismaya sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Sorry hay, hindi ko din alam kung bakit nagawa ko iyon. Kasalanan ko ang lahat, kaya nga ako lumayo eh. Kaya nga ako nagpasyang umalis kahapon, umiiyak kong sagot. Blanko naman ang ekspresyon ng mukha nito na tinitigan ako. Alam mo, hindi ko lubos maisip kung bakit nangyayari ito sa pamilya natin. Alam mo naman na itinuring ka ng anak nila Mama at Papa, diba? Kapatid na din ang tingin ko sa iyo. Pero hindi ko akalain na matatapos na pala ang lahat ng iyon pangtapos mong pumatol kay Kuya. Bakit Franz? Bakit si Kuya pa? Mang-iyak-iyak na muling wika nito. Sa pagkakataon na ito ramdam ko na ang lungkot sa boses ni Trixie, kaya naman lalo akong nakaramdam ng guilt. Pinilit ko naman ang sarili ko na pigilan ang damdamin ko para sa kanya. Pero hindi ko kaya, Trex. Habang tumatagal lalong yumayabong ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya, sagot ko habang patuloy ang patulo ng luha sa aking mga mata. You're impossible, Franz. Nakakasama ka ng loob eh, palagi tayong magkasama pero nagawa mong maglihim sa akin, sagot nito. I am sorry. Hayaan mo, ngayong kasal na si Kuya Charles kay Ate Micaela, titigil na ako. Kusa na akong lalayo sa pamilya mo. Para sa katahimikan ng lahat, Trex. Malungot kong wika. Umaasa ako na maiintindihan ako ng taong itinuring ko na din na kapatid. Kaagad ko naman napansin ang awa na biglang rumihistro sa mga mata nito bago sumagot. Paano ka ngayon yan? Paano ka mabubuhay? Franz, hindi ganoon kadali ang buhay. Paano ang pag-aaral mo? Basta mo na lang ba i-give up ang pangarap mo? Sagot nito sa akin. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Bahala na, basta ang alam ko, unfair na sa inyong lahat kung mananatili pa ako sa pamilya niyo, sagot ko. Alam mo bang umuwi ng lasing si Kuya kagabi? Tinangka kanyang habulin kagabi pero hindi kanya naabutan. Alam mo bang basta na lang niya iniwan ang reception? Pagkatapos kanyang habulin hindi na siya bumalik, kaya napahiya si Ate Micaela sa mga bisita. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Kung ganoon, kasalanan ko na naman ang nangyari. Kasalanan ko na naman kung bakit nagkalits-lits ang mahalagang araw sa pagitan nilang dalawa ni Charles at Ate Micaela. Siguro, halos isumpa na ako ng lahat. Siguro, pati sila Mama Ash at Papa Ryder galit na din sa akin. Kung ganoon, wala na nga talagang dahilan pa para bumalik ako sa kanila. Kailangan ko na nga talagang panindigan ang pag-alis ko sa poder nila. Wala ka din kadala-dala na kahit na anong gamit noong umalis ka. Kahit cellphone mo na iwan mo. Saan ka ngayon tumutuloy? Sino yung sinamahan mo kagabi? Seryoso nitong tanong. Pinahiran ko muna ang luha sa pisngi ko bago ito sinagot. Huwag mo na akong alalahanin pa, Trex. Kaya ko na ang sarili ko. Basta pakisabi sa lahat, sorry, lalo na kay Mama Ash. Sagot ko, liling-iling naman na tinitigan nito. Kapag kuwan binuksan nito ang dalang bag at may kinuha ito loob. Tuldok, heto nga pala ang cellphone mo. Sa iyo na din itong naipon kong pera. Mas kailangan mo iyan ngayon, Franz. Malumanay na wika nito sa akin sabay abot ng cellphone ko pati na din ng isang sobra. Kaagad kong kinuha ang cellphone pero tinanggihan ko ang sobra. Salamat, Trex. Ipon mo iyan. Huwag ka nang mag-abala pa. Sapat na sa akin na nagkita tayo ngayong araw. Sana mapatawad ako nila Mama at Papa dahil sa ginawa ko, sagot ko. Buo na ba talaga ang desisyon mo? Ayaw mo na ba talagang bumalik ng mansion? Kahit man lang sana hangang sa makapagtapos ka, muling wika nito. Kaagad akong umiling. Nahihiya na ako, Trex. Hindi ako responsibilidad ng mga magulang mo. Ang pagpapalaki pa nga lang nila sa akin malaking bagay na eh. Ayaw ko silang masaktan dahil sa akin, sagot ko. Well, mukhang buo na nga ang desisyon mo. Wala din naman ako sa posisyon para pigilan ka. Nakakalungkot nga lang isipin na maghihiwalay na pala ang land nating dalawa. Pero sana, huwag mong talikuran ang pakakaibigan natin. Naging mabuti kang kapatid sa akin, Franz, at isa ako sa mas nalulungkot sa pag-alis mo, sagot nito at kaagad kong napansin ang biglang pamumulan ng mga mata nito. Lalo akong nakaramdam ng guilt. Of course kahit na anong mangyari, mananatili ka sa puso ko, Trex.
Hayaan mo kapag maghilam ang sugat sa puso ko babalik at babalik din ako magkikita at magkikita pa rin naman siguro tayo pagdating ng araw. Sa ngayon, hayaan mo muna akong lumayo. Hayaan mo munang maghilam ang sugat sa puso ko dahil sa pagpapakasal ni Kuya Charles kay Ate Micaela. Sagot ko sa kanya, mahal mo nga talaga siya. Ayaw kitang sisisihin, Franz. Siguro biktima ka lang din ng pagkakataon. Kung sa akin lang maiintindihan ko kung sakaling kayong dalawa ni Kuya ang magkatuluyan. Pero syempre madaming bagay na kailangan isaalang-alang. Wala na din tayong magagawa pa dahil kasal na si Kuya. Nakatali na siya kay Ate Mika, sagot ito sabay hawak ng aking kamay. Pilit naman akong nagpakawala ng ngiti kahit na ang totoo parang gusto ko nang maglupusay sa sama ng loob na nararamdaman. Salamat Trex. Sana sa susunod natin na pagkikita, hindi na ganito kalungkot. Pangako, lalayo ako at hindi ako magiging balakid sa pagiging buhay may asawa ni Kuya Charles. Kakalimutan ko na siya at pipilitin kong iton sa ibang bagay ang pansin ko. It's too late Francine, mukhang hindi mangyayari ang gusto mo sa ngayon. Kailangan mong sumama sa akin dahil baka mabaliw na ang Kuya Charles mo. Wala na siyang ibang ginawa ngayon sa mansion kundi magpakalango sa alak habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan mo. Nagulat pa ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko kaagad akong napatayo at gulat na napalingon. Ma, honest ko, hindi ko maiwasan na kabahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, kita ko ang pagiging seryoso nito habang nakatitig sa akin. Ma, alam niyo pong hindi pwede. Galit sa kanya si Papa at baka kung ano pa ang gawin sa kanya kapag makita siya sa mansion. Sagot naman ni Trexie, bakas sa boses nito ang matinding pagtutol sa gusto ng ina. Walang magagawa ang ama mo kapag gusto ko. Hindi ko kayang makita ang kuya mo na pinapatay ang sarili sa pag-inom ng alak dahil lang kay Francine. Sagot naman ni Mama Ashley, bigla akong nakaramdam ng kaba sa kauna-unahang pagkakataon. Ramdam ko ang galit sa boses ni Mama Ashley para sa akin. Parang isang estranggero na ako nito kung ituring. Ma, no, huwag naman po kayong maging unfair kay Francine. May sarili siyang rason kung bakit siya umalis kagabi. Hayaan na muna natin siya. Isa pa lalo lang magkakagulo kung pipilitin natin siya na umuwi ng mansion. Sagot ni Trexie, kita sa mukha nito ang matinding pagtutol sa kagustuhan ng sariling ina. Kahit papaano nakaramdam naman ako ng kapanatagan ng aking kalooban. Kung ako lang talaga ang masusunod, ayaw ko nang umuwi sa kanila. Hindi ko kaya. Natatakot ako na baka lalo ko lang ipagkalulong ang sarili ko sa kasalanan. Natatakot ako na baka kapag muli kong makita si Charles, baka hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko at baka ako pa ang maging dahilan para tuluyang masira ang pagiging mag-asawa nilang dalawa ni Kuya Charles at Ate Micaela. Kailangan ko din siguro magtira ng kahit na kaunting dignidad sa sarili ko. Kahit man lang sa bagay na iyon may maipagmalaki man lang ako sa ibang tao. I am sorry Maria, pero hindi na po ako uuwi sa mansion, mahina kong wika kay Mama Ashley habang nakayuko. Hindi ko man lubos na maisip na darating kami sa ganitong sitwasyon. Hinahanap ka ng kuya mo. Kahit saglit lang. Umuwi ka, sagot nito. Unti-unti akong nagtaas ng mukha at tumitig kay Mama Ash. Kita ko sa mga mata nito ang paghihirap. Pilit akong ngumiti bago sumagot. Mahal ko siya. Mahal ko siya hindi bilang isang kapatid, kundi isang lalaki. Pag-amin ko sa tunay na nararamdaman ko para kay Charles. Total, umalis na din lang ako sa poder nila, mas mabuti pa siguro na malaman nila kung ano ba talaga ang dahilan. Para hindi na nila ako pilitin pa na bumalik. Anong sabi mo? Francine, aware ka ba sa lumalabas sa bibig mo ngayon? Sagot ni Mama Ash. Kita ko sa mga mata nito ang pagkagulat. Alam ko po na hindi pwede. Patawarin niyo po ako, makasalanan ko ang lahat. Inakit ko siya kaya may nangyari sa amin, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Biglang nanginig ang tuhod ko kaya muli akong napaupo sa upuan habang umiiyak. No. Hindi pwede. Hindi dapat. Hindi mo siya pwedeng mahalin dahil magkapatid kayo. Bakit nangyari ito? Nakalimutan mo na ba na kami ang nagpalaki sa iyo, Franz? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka namin kamahal? Sagot ni Mama Ashley. Ramdam ko sa boses nito ang pinaghalong sakit at pagkadismaya. Lalo akong nakaramdam ng sobrang guilt. Patawarin niyo po ako. Dapat talaga noon pa ako umalis eh. Sana naiwasan ko ang ganito kalaking iskandalo ng pamilya niyo, sagot ko.
Pamilya namin. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin sa iyo ngayon. Hindi na kita kilala. Ang laki na ng ipinagbago mo, sagot ni Mama Ash. Lalo naman akong naiyak dahil sa sinabi nito. Sorry pangako po. Ngayong kasal na si Kuya kay Ate Mika hindi na po ako magpapakita sa kanila. Ibabaon ko na po sa limot ang lahat. Patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Umiiyak kong sagot sabay tayo at diretsyong naglakad papuntang counter. Iniabot ko ang card na bigay ni Dominic sa akin kanina upang bayaran ang in-order ko na hindi ko man lang natikman. Nasa mesa at hindi ko managalaw dahil sa biglaang pagdating ni Trixie. Pagkatapos ibalik ang card sa akin nagmamadali na akong naglakad palabas ng restaurant. Iniiwasan ko na dinalingunin pa sila Mama Ashley. Mas lalo lang akong masasaktan kapag nakikita ko din silang nahihirapan ngayon. Gusto ko nang lumayo muna gusto kong makalimot. Good morning Señorita. Pinapatawag po kayo ni Master Dominic medyo nakalayo na ako sa restaurant nang biglang may sumalubong sa akin. Namukan ko ito, isa sa mga bodyguard ni Dominic. Pinunasan ko muna ang luha sa aking mga mata bago tumango, okay, walang gana kong sagot at sumunod na ako dito. Umakyat kami sa pinakamataas na bahagi ng mall sa tinagal-tagal namin na pamamasyal sa mall na ito hindi man lang ako nakarating sa floor na ito siguro dahil restricted ang bahaging ito sa ibang tao. Mukhang mga empleyado lang ng mall ang pwedeng maka-access or baka nga mga big bosses lang. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko habang naglalakad kami sa hallway. Hanggat maaari, ayaw kong mapansin ni Dominic na umiiyak ako. Huminto kami sa isang pintuan at mahinang kumatok ang kasama kong bodyguard bago dahan-dahan na binuksan iyon kaagad na tumampad sa paningin ko ang malawak na opisina. Sa pinakagitnang bahagi ay isang mesa kung saan kaagad kong napansin ang prenteng nakaupong si Dominic. Nakatutok ang mga mata nito sa computer kaya kaagad akong lumapit dito. Pinapatawag mo daw ako. Kaagad kong tanong sa kanya nang tuluyan na akong nakalapit. Sinulyapan lang ako nito bago sumagot. Mukhang hindi ka naman nag-e-enjoy kaya naman ipapahatid na kita sa bahay sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng tuwa. Mas mabuti pa nga siguro. Wala talaga ako sa mood na mamasyal ngayon. Mas gusto ko na lang na magmumok na muna habang hinihintay ang result ng DNA test mabilis na lumipas ang mga araw. Kahit papaano nasanay na din ako sa bago kong environment. Hindi ko na din nakita pa si Dominic. Pagkatapos niya akong isama sa mall hind na ulit ito nagpakita sa akin. Hindi din naman ito umuwi dito sa palasyo. Yes, hindi ko kayang tawagin na bahay or mansion ang lugar kung saan ako nananatili ngayon. Sa sobrang lawak ng lugar kailangan ko ng maraming oras para malaibot ang buong paligid. Halos triple ang laki nito sa mansion ng mga Sebastian. Comfortable naman ang pananatili ko sa lugar na ito dahil ramdam ko kung paano ako igalang ng mga tao na nasa paligid ko. Sa bagay, mga nangangalagalang naman sa buong paligid ang mga kasama ko dito. Sa sobrang yaman ng Ming de la Fuente, hindi ko ma-imagine kung paano nila sinasahuran ang mga tauhan na nagme-maintain ng kalinisan sa buong paligid. Nandito ako sa harden at tahimik kung pinagmamasdan ng buong paligid. Kahit papaano nakakaramdam ako ng katahimikan ng puso ko lalo na kapag nakikita ko ang nagagandahang bulaklak na alagang-alaga ng tatlong hardenero. Miss na miss ko na ang pamilya Sebastian at pigil ko ang sarili ko na dalawin sila. Wala na akong lugar sa pamilyang iyon at dapat lang nakalimutan ko na silang lahat. Señorita, pinapatawag po kayo ni Master. Akmang babagsak na naman ang luha sa aking mga mata nang biglang nagsalita sa likuran ko ang isa sa mga kasambahay. Sa dami nila dito hirap kong matindaan ang kanilang mga pangalan kaya naman kaagad ko itong tinanguan, nasaan siya? Tanong ko, hindi ko man lang namalayan ang pagdating ni Dominic. Nasa library po Señorita, sumunod po kayo sa akin, sagot nito. Kaagad naman akong tumango at sumunod na sa kanya nang mag-umpisa na itong humakbang hindi ko din kasi alam kung saang bahagi ng lugar na ito ang library. Dapat talaga seryosohin ko na ang pag-iikot at pagtuklas ng bawat sulok ng palasyo na ito para naman malaya akong makakilos na hindi na kailangan pa na may susunod-sunod sa akin. Halos inabot din kami ng 5 minuto na paglalakad bago namin narating ang library. Binuksan kaagad ni kasambahay ang pintuan kaya kaagad akong pumasok sa loob. Boss Dominic, mabuti naman at naisipan mo pang magpakita sa akin.
Akala ko talaga buburuhin mo na ako sa lugar na ito eh. Kaagad kong wika dito habang naglalakad palapit sa kanya. Frente itong nakaupo sa isang sofa habang may hawak na ilang pirasong papel. Seryoso itong nagangat ng tingin at tinitigan ako. Unti-unting gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito at kaagad na tumayo at humakbang palapit sa akin. Nagulat pa ako sa sumunod nitong ginawa dahil kaagad ako nitong niyakap. Parang biglang nalunok ko ang sariling kong dila. Hindi ako nakapagsalita dahil sa matinding pagkagulat. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa ginawa nito sa akin ngayon. Halos ilang minuto din ang nagtagal bago ako nito pinakawalan. Naguguluhan akong tumitig kay Dominic pagkakalas ng pagkakayakap nito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na mangamba sa sarili kong kaligtasan. Mukhang may sapak nga siguro ang Dominic na ito. Welcome home, Francine. Akala ko tapos na ang mga pasabog nito pero nagulat ako sa sumunod na binitiwan nitong salita. Ha? Teka anong ang ibig mong sabihin? Tanong ko dahil sa matinding pagkagulat. Kailangan mong sumama sa akin sa Netherlands. Alam mo bang matagal ka nang pinapahanap sa akin ni Grandpa? Ngayong nag-positive ang DNA test wala nang dahilan pa para manatili ka dito sa Pilipinas, nakangiti nitong wika. Lalo naman akong naguluhan sa sinabi nito. Ang labo kasi talaga nitong si Dominic eh. Netory nga na maimpluwensyang tao pero kulang sa paglilinaw ang lumalabas sa bibig nito. Mano ba naman na ipaliwanag niya muna sa akin kung para saan ang DNA test na iyon at bakit ganito ito ngayon kung umasta sa harap ko? Pwede bang pakikwento ng maayos? Kanina pagulong-gulo ang utak ko hindi ko maiwasang reklamo kay Dominic at kaagad na kumalas sa pagkakayakap dito. Kaunti na lang talaga at lalayasan ko na ito eh. Natutuwa siya sa isang bagay na hindi ko naman alam at hindi niya naman pinapaintindi sa akin ng maayos. Marami naman sana akong time para makinig. Matagal ka nang pinapahanap ni Grandpa. Isa kang De La Fuente, Francine, sagot nito. Walang intro. Talagang diretasahan kaya napatanga akong napatitig sa kanya. Parang biglang sumakit ang ulo ko sa narinig ko ngayon lang. Iyon ba ang dahilan ni Dominic kaya bigla ako nitong pina-DNA? May malalim pala na dahilan ang lahat. Anong sabi mo? Isa akong De La Fuente. Paanong nangyari iyon? Halos pabulong kong tanong sa kanya. Hinawakan pa ako nito sa balikat at seryosong tinitigan sa aking mga mata. You heard it right, Francine. Isa kang De La Fuente, sagot nito. Pero paanong nangyari iyon? Tanong ko. Parang biglang nanginig pati tuhod ko dahil sa narinig. Inakay ako nito papuntang sofa at inalayan na makaupo. Naupo ito sa harap ko bago muling nagsalita. Mahabang istorya. Kung iisa-isahin kong sasabihin sa iyo kung paano ka naging De La Fuente baka abutin tayo ng hating gabi, sagot nito. I am willing to listen. Kahit pahapyaw na kwento lang at least maliwanagan ako kung paano ako naging De La Fuente. Kung bakit sa ibang pamilya ako lumaki, sagot ko habang pidyo ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kung panaginip man ito sana hindi muna ako magising. Tuldok. Para naman masagot na ang lahat ng gumugulo sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon. Pero ang alam ko bunso kang anak ni Grandpa, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang muling napatitig kay Dominic. Pilit kong ina-erect sa mga mata nito kung nagbibiro lang ba ito sa akin ngayon. Pero sa klase ng ugali nito alam kong wala itong oras para makipagburwan sa akin. Nag-iisa kang kapatid ni Daddy. Kinamatayan na lang ni Daddy ang paghahanap sa iyo, Francine, at matagal ka nang hinihintay ni Grandpa sa Netherlands, sagot nito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata sa matinding pagkagulat. Anong sabi mo? Anak ako ng Grandpa mo. Kung ganoon, tiyahin mo ako. Paano nangyari iyon? Bakit nagkaganito? Sino ang tunay kong ina? Naguguluhan kong sagot. Naalala mo pa sila sa Belle? Layang nakaaway mo sa mall noon. Kapatid siya ng ina mo at siya din ang dahilan kung bakit nakilala ni Grandpa si Rebecca ang tunay mong ina. Sagot nito, lalo naman akong naguluhan. Katulad ni Trixie ibininta din ni Isabel si Rebecca noon sa bar na pag-aari ni Grandpa, pagpapatuloy na pagsasalaysay nito. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa narinig ko ngayon sa kanya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot dahil sa mga nalaman. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari noon, ayaw din naman ikwento ni Grandpa ng buo, pero nagkaroon sila ng relasyon ni Rebecca hanggang sa nabuntis siya.
Of course, masaya si Grandpa nang malaman niyang sa kabila ng edad niya nagawa niya pa rin makabuntis ng babae. Pinahinto niya ang ina mo sa pagpasok sa bar at ibinahay. Binigyan niya ng sariling kondo at ibinigay lahat ng gusto niya. Kaya lang may mga bagay na hindi naman kayang kontrolin ni Grandpa. Bigla na lang naglaho ang iyong ina sa kondo at halos mabaliw noon si Grandpa sa kakahanap sa kanya. Excited pa naman siya na masilayan ka Francine. Excited niyang makita ang bunso niya. Pero since umalis ang nanay mo na walang palem kaagad na gumawa ng paraan si Grandpa para matunten siya. Nagpaimbestiga siya at nalaman niya na sumama ang nanay mo sa ibang lalaki. Sa dati niyang boyfriend, mahabang kwento ni Dominic. Parang biglang kinurot ang puso ko dahil sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Nagkaroon ng confrontation noon. Masyado nang napamahal ang nanay mo kay Grandpa. Dagdagan pa na magkakaanak na silang dalawa. Lahat ng klase ng panunuyo ginawa na ni Grandpa, dumating pa sa point na halos lumuhad na si Grandpa sa harap ng nanay mo para bumalik sa kanya. Pero masyadong matigas ang puso ng nanay mo. Masyado siyang na-inlove sa boyfriend niya. Hanggang sa nakipagkasundo si Grandpa sa nanay mo na pagkatapos niyang ipanganak katuluyan kang ipaubaya sa mga De La Fuente kapalit ng malaking halaga. De La Fuente ang dapat na magpalaki sa iyo dahil iyon naman ang nararapat, lalong tumulo ang luha ko sa narinig. Of course pumayag ang nanay mo. Sino ba naman ang makakatanggi sa 20 million, diba? Pumayag din ang boyfriend ng nanay mo. Pareho silang pumirma ng kasunduan at hindi na nag-atubili pa si Grandpa na ibigay sa kanila ang paunang bayad na 10 milyon pesos. Ang another 10 million ay pagkatapos kang maipanganak at maibigay kay Grandpa ang kustodya mo. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon, 2 araw bago ka ipinanganak, itinakas ng boyfriend ng nanay mo ang pera. Iniwan niya ang nanay mo sa tinutuluyan nilang apartment. Mahabang kwento nito, hindi ko na namalayan pa ang impit kong pagiyak. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa nanay ko or kung maawa ako dahil sa sinapit niya. Pero sa huli, awa ang nararamdaman ng puso ko sa tunay kong ama. Masyado na siyang matanda para pagdaanan ang ganitong klaseng bagay. Ang gusto lang naman pala niya ay ang magpakama sa akin. Never nang kumuntak ang nanay mo kay Grandpa hanggang sa nabalitaan na lang ni Grandpa na namatay siya sa panganganak sa isang public hospital. Pagpapatuloy na wika nito. Hindi ko maiwasan na may kuyam ang aking kamao habang patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Of course, hinanap ka ni Grandpa sa hospital. Inalam niya kung nasaan ka. Hanggang sa lumutang si Isabel. May dala siyang sanggol noon at sinabi niyang anak iyon ni Rebecca. Nagdemand pa siya na sa kanya ibigay ang kakulangan na 10 million pesos dahil patay na ang kapatid niya. Muling wika nito. Tuso si Grandpa siguriste siya kaya kaagad niyang pina-DNA ang sanggol. Lalo na at malaking halaga ang involved. Masama ang budi ni Isabel at lahat gagawin nito magkapera lang. Sad to say, negative ang result. Stress noon si Grandpa, sumagi minsan sa isip niya na hindi naman talaga niya nabutis noon si Rebecca, na niluko lang siya nito. Naging dahilan iyon sa matinding depression ni Grandpa. Umuwi siya ng Netherlands para makalimot at hanggang ngayon never na siyang umapak ulit dito sa Pilipinas. Tuluyan ng pinamahalaan ni Daddy ang pamamalakad sa mga negosyo na basta na lang niya iniwan. Mahabang wika ni Dominic. Napakurap ako ng makailang ulit. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding lungkot dahil sa mga nalaman. Kaya mag-ready ka Francine. Gusto kong sorpresahin si Grandpa. Alam kong kahit na hindi niya sabihin, alam kong nang ulila siya sa iyo, hati ang isipan niya hanggang ngayon kung talagang nagkaanak ba talaga sila ni Rebecca or hindi. Alam kong sa kaibuturan ng puso niya umaasa siya na nagkaanak talaga sila ni Rebecca at isang pagkakamali lang ang mga nangyari sa hospital pagkatapos kang maipanganak. Ikaw ang ikatlong De La Fuente na nabubuhay dito sa mundo, kailangan mong yakapin iyon para hindi maubos ang ating lahi. Nakangiti nitong wika. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig kay Dominic kasabay ng pagpunas ng luha sa aking mga mata. Paubos na pala ang lahi natin, bakit hindi nag-anak ng marami ang daddy mo? Bakit siya pumayag na mamatay na hindi man lang nag-iwan ng maraming anak? Hindi ko maiwasang tanong. Ngayong alam ko na magkadugo pala kami ni Dominic, hindi na dapat akong matakot sa kanya. Malaya ko nang masabi ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Sa wakas, matutudukan na din ang matagal ko ng pangarap. Ang makilala ang tunay kong pamilya. Nakakalungkot nga lang dahil talagang patay na pala ang tunay kong ina, pero kailangan kong tanggapin iyon.
Wala nang dahilan pa para magdamdam ako. Ang gusto ko na lang ngayon ay makilala at may akap ang tunay kong ama. Katulad ni Grandpa, broken-hearted din si Daddy. Walang swerte ang pamilya natin sa pag-aasawa, Francine. Hindi tayo maswerte pagdating sa pag-ibig. Kaya nga ayaw ko nang subukan pa. Ayaw kong matulad kina Grandpa at Daddy. Nakakabit na mula sa kanuno nunuan natin ang pagiging sawi sa pag-ibig, seryoso nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na kilabutan. Kita ko ang pagiging seryoso sa mukha ni Dominic habang sinasabi iyon. Paanong naging malas sa pag-ibig ang pamilya de la Fuente? Kaya din ba ganito ako ngayon? Nagpakasal sa ibang babae ang lalaking mahal ko at mukhang habang buhay nga din akong maging sawi. Kasalukuyan akong nakahiga sa malambot kong kama. Nakatulala habang may malalim na iniisip. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na ang pamiyang matagal ko nang hinahanap ay ang mga taong pinangingilagan ng halos lahat. Kasama na doon ang pamilyang pinanggalingan ko dahil sa nangyari noon kay Trixie. Dahan-dahan akong bumangon at naupo ng kama. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot ba ako sa aking mga nalalaman. Isa akong de la Fuente at hindi na iyon magbabago kahit kailan. Sa wakas nahanap ko na din ang tunay kong pamilya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa sa isiping matagal na din pala nila akong hinahanap. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang aking noo. Sino ang tumatawag sa akin ng ganitong oras na ng gabi? Halos 10:00 na ng gabi at oras na ng pahinga ng halos karamahihan. Kaagad kong inabot ang aking cellphone. Tinitigan ko pa ang monitor ng cellphone para alamin kung sino ang tumatawag. Hindi ko maiwasan ang pagkabog na dibdib ko nang mapansin ang pangalan na rumihistro sa monitor, si Charles. Ilang sandali din akong natulala habang nakatitig sa aking cellphone. Nagtatalo ang aking isipan kung sasagutin ko ba ang tawag na iyon. Si Charles, ang lalaking mahal ko. Ano ang kailangan niya sa akin? Bakit siya tumatawag ngayon? Hindi ko lubos maisip kung ano ang dahilan ng pagtawag nito ngayon sa akin. Napalunok pa ako ng makailang ulit bago pinindot ang answer button, hello. Sagot ko sa mababang boses. Hindi ko din makontrol ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya kaya naman hindi ko maiwasan na muling tanggalin sa pagkakadikit sa tainga ko ang cellphone at muling tinitigan ang monitor. Nakakonect pa rin ang tawag kaya muli akong nagsalita kasabay ng pagpindot ng loudspeaker, hello. Kuku Charles. Muli kong wika. Pidgel ko ang sarili ko na huwag maiyak. Sariwa pa rin ang sugat sa puso ko dulot ng pagpapakasal nito kay Ate Mika. Gustuhin ko man na burahin sa puso ko ang nararamdaman para sa kanya pero hindi ko naman alam kung paano umpisahan iyon. Basta't ang alam ko masyadong masakit sa akin ang pagpapakasal niya kay Ate Micaela. Franz, miss na kita. Nasaan ka? Nasaan ka? Gusto kitang makita. Sagot nito sa kabilang linya kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin ko ang garalgal nitong boses. Gayunpaman alam kong si Kuya Charles ang kausap ko ngayon, huwag. Hindi pwede. May asawa ka na kalimutan mo na ako Charles, sagot ko at hindi ko na namalayan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata, hind mo ba talaga ako nagawang mahalin Franz? Ganon na lang ba kadali sa iyo na talikuran ang nagyari sa atin? Sagot nito. Ramdam ko ang lungkot sa boses nito na siyang dahilan para lalo akong makaramdam ng sakit ng kalooban. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko tuwing naririnig ko ang malungkot nitong boses.